makikita natin dito yung isang insekto. Isang nilalang na gumagawa ng bahay. Ang ginamit niyang materials dito ay putik. Ginawa niya itong mag-isa. At nakikita natin yung pamamaraan ng kanyang paggawa. So, nang maubos na hindi na lang kinuha niyang putik, kumuha uli siya at nagbumalik na naman siya. Ayan, unti-unti niyang itatayo yung kanyang bahay. So parang napakasimple lang sa kanya na gawin yung bahay niya. At ang tingin ko sa putik na ito na ginawa niya, isang malagkit na putik na hindi basta-basta nasisira. So ayan, nakailang balik na siya, pangatlong balik niya na yan. Pero halos matapos na yung kanyang bahay. Palit na yung butas sa ginagawa niyang bahay. So, ibang klase rin yung struktura na ginagawa niyang pamamaraan para paano niya itayo yung kanyang bahay. So, nakakahamanghang tingnan yung kanyang ginagawa sapagkat tinatayo niyang mag-isa yung bahay niya na ang materialis niyang ginagamit ay siya mismo yung humahakot. So, naubos na yung kanyang hinakot, bumalik na naman siya. Ayan, nakikita natin na palit na yung botas sa bahay na itinatayo niya. Kung makikita natin yung pamaraan ng kanyang pagtatayo ay ginagamitan niya talaga ng skill. Yan. Nakita natin na medyo okay na siya. At ang tingin ko doon sa pinaka-butas niya, yan yung pinaka-pinto kung saan dyan siya pwedeng mangitlog. At yung bahay niya ay ginawa niya para sa kanyang magiging itlog. Ayan. So alam naman natin na ang ganyang klase mga insekto ay nangingitlog at iniiwanan nila ang kanilang itlog sa isang lugar na alam nilang safe, at yan nga ay isang bahay na paglalagyan niya ng kanyang itlog. Ayan, malapit na siyang matapos, guys. Kunti na lang matatapos na. Ayan. So makikita natin na tinitingnan niya talagang mabuti yung forma ng kanyang bahay. At nakikita natin diyan na hindi pa siya kampante, hindi pa siya masaya doon sa forma, kaya nagdi-design pa siya ng magandang forma. Nilalagyan niya ng design yung parang pinakabunganga, yung pinakapintuan. Ayan, pinapaganda niya. Ayan, nakamangha na nakon ito ng camera, isang maliit na insekto. At makikita dito na kung paano niya itayo yung kanyang bahay sa loob ng maikling panahon. So ito na yun. Ayan, gumaganda na yung pinaka-pintuan ng kanyang bahay. Ayan. So ayan yan, nagkakaroon na siya ng forma. So kaya ang paggawa ng bahay, hindi rin talaga, kahit insekto sila, hindi rin talaga nila binabasta-basta. Alam nilang kahit paano may hitsura at kahit paano magandang tingnan. So ayan na, kasi ang ititira niya dyan, ang ilalagay niya dyan yung kanya magiging mga anak. So parang nagkulang pa siya ng putik, parang umalis pa siya. Ayun, tinutukan ng camera. At nakikita natin na medyo okay na. So baka isang balik na lang, isang hakot na lang ng material na putik, siguro makakumpleto na ito. Ayan na. So kinakumpleto niya na yung pinakapintuan ng kanyang bahay na ginagawa. So kumbaga sa ibon niya yung pinakapugad ng kanyang magiging mga itlog. So ayan, maganda na yung para
pintuan, yung pinakabunganga ng pintuan ng kanyang pugad. At talagang pinagaganda niya. Ayun, napakaganda ng design. So kaya bago pa natuto ang tao ng mga estruktura, yung mga hayop katulad ng mga insektong ito ay meron lang silang sariling pamaraan ng instruktura para sa kanilang mga bahay. So nakakatawang isipin na ang Diyos ay hindi lang sa tao nagbigay ng karunungan, maging sa mga hayop na kanya nilikha. Ayun, natapos na siya at ang tingin ko siya ay may itlog na. Diyan niya ilalagay yung kanyang itlog. So nakakabilib yung ganitong mga hayop na nilikha ng Diyos, at nakikita natin na yung talino ay ibinigay din sa kanila. Kaya tingin ko tapos na siya mag-itlog, at ayan, hindi lang makita sa loob pero andyan yung itlog niya. So napakagandang tingnan.